Hello everyone! Welcome ulit dito sa aking channel, and today's vlog, i-share ko nga lang sa inyo kung paano nga ba natin bayaran yung ating utang sa Tala via 7-Eleven or via GCash. So marami po kasi yung mga nagtatanong like, Miss Yana, paano nga ba kami magbayad? Paano babayaran yung utang sa Tala via GCash? Kasi yun naman talaga yung pinakamabilis, di ba, na paraan or kung paano natin bayaran yung ating utang. Kaysa naman pupunta ka pa sa 7-Eleven, ano, para magbayad ng iyong utang. Kailangan mo pa talagang pumunta sa branch ng mga 7-Eleven para magbayad ng inyong utang. So, ang GCash kasi, kahit sa ang tindahan yan, meron, or kung meron kang GCash account, magka-cash in ka nga lang, then pwede mo nang bayaran yung utang mo. Kaya sa video na ito, i-share ko nga sa inyo para at least hindi nyo na kailangan na mag-spend ng oras para pumunta nga sa iba't ibang mga outlets or sa iba't ibang 7-Eleven, diba, store para magbayad. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, may good news nga po ako kasi nagpapag-giveaways po tayo ng cellphone every 25th of the month at every Saturday nga po namimili ako ng 3 na mabibigyan nga po natin ng cash. So, para nga kayo ay makasali dito, ang kailangan nyo nang gawin ay i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at syempre huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na ina-upload natin kung ano nga ba yung mga legit at hindi legit na pwede nating mautangan online. Here nga, paano nga ba natin bayaran yung ating utang sa Tala via GCash? So, eto mga beshes, may mga steps and susubukan ko na rin after, di ba? I-open ko yung aking GCash account para maipakita nga sa inyo kung paano nga ba talaga magbayad. So, number 1 mga beshes, may nakalagay na make a payment in Tala app and enter the amount you want to repay. So, number 2 mga beshes, select GCash as your repayment channel and view the payment instruction which include your reference number. So, after nun mga beshies, pwede nyo i-copy yung reference number nyo ha. Tapos go na tayo ngayon sa ating GCash app. So, yun nga po yung step 3 na kung saan login lang tayo sa ating GCash account nga and tap nga lang natin yung may nakalagay na pay bills. Okay? So, ayan, tuloy-tuloy na yon. So, eto mga beshies, para subukan ko na lang din para makita nyo talaga. So, ayan, open nga lang natin yung ating GCash account. Ayan, kung meron kayo, and syempre, fully verified dapat yung ating GCash account mga beshies. So, ilalagay lang din natin yung ating MPIN. So, kung mapapansin nyo dito mga beshies, may nakalagay na send, load, transfer, bills. At sa bills nga tayo mga beshies. At dito may nakalagay din na loans. So, i-click nga lang natin yung loans. Ito kasi lahat yung mga pwedeng mautangan nandito na. So, hanapin nyo dito ngayon yung may nakalagay na Tala. Hindi na to mahirap gamitin. Dito, click nga lang natin itong Tala. And then next, ilalagay natin dito syempre kung magkano yung amount na babayaran natin. Okay, so reference number, yung nakopy nyo kanina, syempre sa Tala app. Ayan, nalagyan nga lang natin dito yung reference number. Tapos yung 11-digit mobile number, yung ginamit nyo na nag-create ng inyong Tala account. So, yun po yung ilalagay natin dito mga beshies. And meron ding email address, do optional naman ito. Pero kasi sa akin, ilalagay ko talaga yung email address. Kasi in case na wala akong matanggap na confirmation, diba, sa aking mobile number, at least makakatanggap po tayo dito sa ating email address. So, ayan. Next nga mga beshies, makikita nyo dito yung summary. So, you're about to pay 3,010 pesos to senior GCash. So, may service fee ito na 10 pesos. Tapos mga beshies, kung sakali na malapit naman ang 7-Eleven, then ayaw mong magbayad via GCash, so pwede rin naman sa 7-Eleven mga beshies. So, there are 2 ways to pay at 7-Eleven. So, pwede ito via barcode or pwede via the click kiosk. Okay, so kapag barcode or via barcode yung gagamitin natin mga beshies, medyo easier ito and mas mabilis. So, step 1 lang mga beshies, mag-login nga lang tayo sa Tala app and itap lang natin yung may nakalagay na make payment. Number 2, iselect lang natin yung 7-Eleven and view your barcode in the payment instruction screen. Number 3 nga, show your barcode to the cashier at any 7-Eleven branch and give your payment. Mas madali ito kasi yung barcode lang yung ipapakita natin doon sa cashier, then sila na po yung, di ba, bahala na. So, no need to memorize or copy your reference number and personal details anymore. So, ang number 2 mga beshies,
na option. Kapag sa 7-Eleven tayo magbayad ay via the Click Kiosk nga. So, ang gagawin nyo lang mga beshies, go to any 7-Eleven branch with Click Kiosk or machine. And number 2, itap nga lang natin yung may nakalagay na bills payment, tas iselect lang din natin yung nakalagay na tala. Then number 3, i-enter lang natin yung details to generate a barcode, yung reference number found in your tala app, yung tala registered phone number, at yung amount you would like to pay. At number 4, show your barcode to the cashier and make your payment. So, doon lang kadali magbayad ng ating utang sa tala. Kadepende naman sa inyo kung gusto niyo via GCash, di ba? Or kung may malapit naman na 7-Eleven sa lugar niyo, then pwede rin naman. So, bali-share ko nga lang sa inyo itong mga beshes kasi may mga nagtatanong nga kung paano magbayad ng ating utang sa tala na gamit nga yung GCash, okay? Pero dinagdag ko na lang din etong kung paano tayo magbayad ng ating utang sa 7-Eleven. So, at least, di ba, may idea kayo at may option na rin kayo kung saan yung mas prefer nyo na way na pagbabayad nga ng inyong utang sa tala. So, ayan lang mga beshies, and sana may nakuha na naman kayo na idea or sana may natutunan na naman po kayo sa video na ito, and huwag niyong kalimutan na i-share yung video natin mga beshies ko ha. Anyway, thank you for watching, and please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like niyo din po yung video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!